Habang nag-aalmusal si Andres, pinapanood niya ang mga bata sa labas mula sa kanyang bintana. Muling bumalik sa alaala niya ang kabataan niya lalo na noong buhay pa ang kanyang nanay Aurora. Hanggang kailan kaya ako ganito? Pinoprotektahan ko ang mga taga-baryo ko. Hindi ko na naisip ang sarili, ganito na siguro talaga ako hanggang mamatay. Alala ko tuloy si nanay! Yung masarap niyang luto asikaso paalala. Nawala lahat ng dahil lang sa isang aswang na kumitil ng buhay niya. Kaya pinangako ko sa sarili ko habang buhay ako. Hanapin ko ang aswang na pumatay sa'yo at ako mismo ang sisingil para sa nanay ko. Naisip din niyang bumuo ng sariling pamilya, pero paano? Hindi na niya maharap ang sarili dahil sa obligasyon niya sa mga tao sa baryo at ang paghahanap ng aswang na kumitil sa buhay ng kanyang ina. Pagkatapos kong mahanap ang aswang na kumitil sa buhay ng nanay ko, ititigil ko na ito. Gusto ko naman maging masaya sa buhay at magkaroon ng sariling pamilya. Minsan kasi napapagod na din ako. Nawala ang nanay ko ng dahil sa'yo, na dapat sana si tatay ang proprotekta sa atin. Pero sumama siya sa ibang babae na mayaman, ewan ko kung buhay pa siya, wala na din akong pakialam. Tatapos din itong lahat, maayos din ang baryo namin, pagkatapos lalayo ako, at doon na mamuhay ng tahimik na walang gagambala pa sa akin. Muling bumalik sa alaala ni Andres noong 10 taong gulang pa lang siya, kagaya ng ibang bata, nukulat, matigas ang ulo, at hindi maasahan sa gawaing bahay. Wala kaming ginagawa sa'yo, Andres. Yakin ka lang talaga. Ikaw, Oscar, tinulak mo ako sa putik, salbahe ka talaga. Anong tinulak? Hindi kita tinulak. Dapain ka lang talaga. Lampa ka kasi. Darating din ang panahon, makaganti din ako sa inyo. Nang makarating si Andres sa kanilang bahay, sinalubong siya ni Nanay Aurora niya, imbis na magalit ang ina, kinausap niya ito ng malumanay. Anak, anong nangyari sa'yo? Bakit puros putik ang damit mo? Nakipag-away ka naman ba? Hindi po, Nay. Tulak po ako ni Oscar sa putikan. Oscar, sabi ko na nga ba, halika na, linisin natin yung putik. Opo, Nay, pasensya na po. Halika na, anak. Hubarin mo na yung damit mo at banlaw mo dun sa planggana, tapos ibabad mo sa sabon, wag marami ha, at ingatan mo wag matapon ng sabon. Opo, Nanay. Kinagabihan, ipinagluto pa ni Nanay Aurora niya si Andres ng paborito nitong adobong manok, ngunit wala na naman si Andres sa loob ng bahay. Kaya panay tawag nito sa anak pero walang sumasagot na Andres. Ang hindi alam ni Andres, ito na ang huling beses na magkakasama sila ng kanyang nanay Aurora. Andres, halika na, kakain na tayo. Dalian mo, paborito mo yung ulam. Andres, nasaan na naman kaya ang batang ito? Andres! Laking gulat ni Nanay Aurora ang dumating sa kanilang bahay, hindi si Andres, mga aswang. Bigla silang pumasok sa loob ng bahay, may nakabantay sa bintana at mismo sa loob ng bahay, hindi malaman ang gagawin ni Aurora. At tuluyang nahulog si Aurora sa hagdan, kung saan tumama ang ulo ni Aurora sa semento dahilan upang mabasag ang ulo at tuluyang binawian ng buhay. Pagkatapos mahulog ni Aurora sa hagdan, ay hinailan na lamang basta ng aswang ang katawan ni Aurora na wala ng buhay, palayo sa bahay nito. Sa hindi kalayuan ay nakita ni Andres lahat ang nangyari sa kanyang ina. Hindi alam ni Andres ang gagawin ng mga sandaling iyon, ni isa sa mga kamag-anak ay tumangging patuluyin si Andres sa bahay nila. Nanay! Nanay, kasalanan ko ito. Hindi sana ako lumabas ng bahay, hindi sana siya napahamak. Patawad, Nanay. Tama na, Andres, baka makita pa tayo ng mga aswang. Tama na. Andres bata, makinig ka sa akin. Hindi mo kasalanan ang nangyari sa mama mo. Walang may gusto. Balang araw makakaganti ka din sa kanila. Lolo ang nanay ko. Niyakap ng mahigpit ni Andres si Lolo Isko, hindi man niya kadugo ang matanda, ay pinatira siya nito sa kanyang bahay at inako na parang tunay na apo. Paano na ako ngayon? Saan ako titira? Ayun ng ibang kamag-anak na patirahin ako sa bahay nila. Huwag ka mag-alala, sa bahay ka titira magmula ngayon. Salamat po, Lolo Isko. Shh, tahimik lang.